Mga ka-BBM, tila tuluyan na ngang nakakarma ang grupo ni SOG Remulla at General Katapang matapos idiin at siraan itong si General Bantag kung saan ay idinawit ni Remulla sa pamamaslang kay Caper Silapid kahit hindi pa naman ito napapatunayan at wala pang sapat na ebidensya hanggang sa ngayon. Kung matatandaan, sinabi ni General Bantag na ipagpapasa Diyos na lang niya ang kanyang kapalaran at lalabas din ang katotohanan. Ipagpaano na lang natin dyan. Ang kapalaran natin, ipagpasadyos natin at tignan natin ano ang kahinatnan. Magtiwala tayo sa Diyos, pero tayo ang dapat gumawa. Ibig sabihin, umaksyon ka. Si SOG Remulla at General Katapang ay nagsampa ng iba't ibang kaso kay General Bantag kasabay ng pagsususpindi nila dito bilang dating Bucor Chief. Dahil dito tahasang sinabi ni Bantag kay Remulla na dapat na lang siyang magbitiw sa pwesto bilang Secretary ng Department of Justice. Pinagbakasyon ninyo ako ng 3 months tapos sasabihin nyo, nag-awol na ako. Anak ng teting naman, boying naman. Wala kang kwentang sekretary, step down ka na, mawalang galang. Huwag mong sirain ang magandang pangalan ng Department of Justice. Samantala, bago na isyuhan ng warrant of arrest itong si General Bantag, ay nag-iwan muna siya ng mensahe sa pamilya ng namayapang si Caper Silapid. At dito ay sinabi niya kung sino talaga ang tunay na nagpapaslang sa kanilang kaanak. Atensyon, Lapid family. Yung pumatay po kay Percy Lapid ay tauhan nitong Aguho na pinakuha ni Boying, Secretary Boying sa NBI. Anong papel niya sa buhay? Tauhan niya daw yung pumatay na si Escorial at si Villamor na kaibigan niya. Tauhan nitong si Aguho. Kikita niyo yung connection? Ito ba, pag-uutusan ko ba ito? Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa iba pang mga balita, pinasisibak ngayon sa pwesto at pinakakasuhan kay National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Melencio Nartates ang hepe ng Navotas City Police Station na si Police Colonel Alan Umipig. May kaugnayan pa rin ito sa mistaken identity incident na kinasangkutan ng mga pulis sa Navotas City na kumitil sa buhay ng binitilyong si Jemboy Baltasar. Ito ay nang madiscover ng mga kinauukulan mula sa nagpapatuloy na investigasyon ng Philippine National Police Internal Affairs Service na pinatanggal nitong si Umipig sa isinumiting report ng team leader ng operatiba na nasa 11 mga pulis ang kasama rin sa naturang operasyon. Ayon kay Inspector General Alfegar Triambulo, ang naturang bilang ay hiwalay pa sa 6 na pulis na una ng kinasuhan ng mga kinauukulan nang dahil din sa pagkakasangkot sa nasabing insidente. Dahil dito, ipinagutos ngayon ni Inspector General Triambulo kay National Capital Region Police Office Chief Nartates na sampahan ito ng dishonesty at paglabag sa command responsibility. Kung maalala, una nang nagbabala itong si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr. na posibleng umakyat pa sa mas mataas na opisyal ang mapapanagot o pagpapanagot o pagtutupad ng command responsibility sa Navotas incident. Depende na rin sa lalabas na resulta ng isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr. IAS who took over this, but as a lawyer myself, there are questions that needs answers. Were paraffin tests conducted? Umalis ba yung mga tao nung nandun? Yung mga investigador ba, it took him how many hours to go there? These are things that must be answered, otherwise, as far as I'm concerned, it could even go up. It could even go up. But pinapatignan namin to kasi pangit naman ng walang due process. Pinapatignan at pinapaimbestigahan sa ngayon.
Tuluyan na nga inihain sa korte ang 3 kaso ng pagpatay laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. na may kaugnayan sa kaso ng pagkamatay ng 3 individual sa Negros Oriental noong taong 2019. Kinumpirma mismo ito ng Prosecutor General na si Benedicto Malcontento na naisampa na ang naturang kaso sa Negros Oriental Regional Trial Court. Una nang sinabi ng Department of Justice prosecutors na mayroon silang sapat at matibay na ebidensya upang kasuhan ang suspendidong mambabatas na si Teves. Bukod kay Teves ay kasama rin sa kaso ang 5 pang individual na nauugnay kay Teves. Ito ay sina Hana May Sumerano, Richard Cuadra, Jasper Tanasan, Alex Mayagma at Rolando Pinili. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na sa oras na maihay na ang mga kasong pagpatay laban kay Teves ay maaari nang humingi ng tulong ang Pilipinas mula sa international law enforcement agencies para ma-secure si Teves sa oras na lumabas na ang warrant of arrest laban sa kanya. Ayon pa kay Rimulya, kapag sinimula na ng International Criminal Police Organization o Interpol at iba pang law enforcement agencies bodies ang tracking kay Teves, sisiguraduhin malaki ang maging epekto nito sa suspendidong mambabatas. Nakatagda rin na niyang maglabas ng red notice ang Interpol kapag may warrant of arrest na si Teves at kapag nangyari ito ay hindi na siya makakalabas ng bansa kung saan man ito namamalagi. Nagpapakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Nothing changes. The state will have to charge those who were involved completely in the conspiracy to murder Governor Bilabo. And the recantations will not change the fact that statements were already made with independent evidence affirming and confirming the facts stated in the extrajudicial confessions prior to the recantations. So yun lang hinihintay natin. We just want it to be fleshed out properly by the NPS. But as far as I'm concerned, when I think about it, the way I know my law, nothing changes because these extrajudicial confessions are supported by other independent evidence. Wala na kayong credibility. Alam ng tao yan kung anong ginagawa nyo. Kinukondisyon nyo ang isip ng tao para ituro ako. Gawain ba yan ng Secretary of Justice? Bigo pa rin ang mga otoridad na palitawin ang dalawa na nadidiin bilang mga mastermind sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid at sa bilibid inmate na si June Villamor. Kaya naman sa publiko na humingi ng tulong ang Department of Justice at National Bureau of Investigation. Sa inilabas nilang most wanted poster, nag-alok na ng pabuyang 2 milyong piso sa makakapagbigay impormasyon sa kinaroroonan ni Bantag, habang 1 milyong piso naman kay Zulueta. Wanted ang dalawa para sa umano'y pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid, mabasa na tinambangan sa kanyang sasakyan noong October 2022. Gayun din ang pagpaslang sa umano'y middleman sa krimen at bilanggong si June Villamor habang nasa loob ng Nubilibid Prison. We want the law enforcement people and everybody else to be more aggressive and helping the department get hold of the suspects in the killing of Percy Lapid. Gusto natin palawakin. Tsaka sometimes it takes a little more persuasive power, the persuasive power of a reward to make people rise from their slumber. Maliit ako, kakagat oo, pero hindi sa gobyerno, sa mga sindikato. Bakit niya pinaprasa? Sabi ko ngayong 2 nasa witness protection. Ano ka protector ka ng mga drug lords? Secretary of Justice, Boying Remulla. Tapos itong NBI na ginagamit mo ngayon, kayong mga ginagamit na tao sa NBI, huwag niyong sirain ang pangalan ng National Bureau of Investigation. Tayo, tao na mamatay. Pero ang NBI na pangalan, organization, matitira. Ang DOJ, matitira. Come and go ang sekretary. Huwag niyong gamitin na stepping stone yang DOJ para sa inyong sariling ambisyon. Kayo rin nasa NBI personnel. Huwag niyong gamitin ang NBI para gumanti sa akin dahil kayo galit sa akin. At ito, sasabihin ko sa PNP, mga pulis, pinagtanggol ko lang kayo, kaya galit ang NBI sa akin.
Ang NCRPO na gusto nilang kasuhan noon, pinagtanggol ko yan. Bakit? Walang katapusan na pag-dig up nila mga documents daw na wala naman kasi binigyan na namin, kulang pa. Walang katapusan. Nagalit ako. Pinagtanggol ko ang pulis. Ngayon parang pati pulis, inaano na sa akin para, ewan ko, kalaban ko ba? Hindi naman eh. Pero hindi alam ng pulis, pinagtanggol ko kayo.